Isang pagpalang araw ng linggo, mga kapatid. Muli tayo ay sama-samang mananambahan, bagamat tayo ay nasa magkakaibang tahanan at halos isang buwan na natin itong ginagawa. Ngunit hindi tayo napipigil para ipagpatuloy ang ating pagkipag-ugnay at sama-samang pagluwalhati at pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayong linggo, ika-2 linggo ng Easter or second Sunday of Easter, tayo ay magbubulay-bulay kaugnay ng isang istorya na naganap ilang araw matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon sa tala ng Ebanghelyo ni Lucas, may dalawang magkaibigan ang naglalakad mula Jerusalem patungong Emmaus. Ang Emmaus ay isang bayan na ayon sa tala ay halos 7 milya ang layo mula sa Jerusalem. Medyo malayo-layong lakarin kung tutuusin. At sa landas na yon patungong Emmaus ay naglalakad ang dalawang magkaibigan na pinaniniwala ang mga alagad o disipulo ni Jesus. At ang isa sa kanila ay nagngangalang Cleopas. Habang naglalakad sila ay nagkukwentuhan at pinagkukwentuhan nila ang nangyari sa kanilang guro na si Jesus na ayon sa kanilang balita ay muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Habang sila ay naglalakad, biglang may sumabay sa kanilang isang lalaki. At di kalaunan ay nakisabat o nakisali sa kanilang usapan. Nagtatanong siya kung ano ang pinagkikwentuhan ng dalawa habang sila ay naglalakad. Sabi niya, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Ayon naman sa dalawa, sabi ng isa sa kanila, tila ikaw lang yata ang hindi nakakaalam kung ano ang nangyari nitong mga nakalipas ng araw. Eh dahil dito istorya ng isa sa kanila kung ano nangyari. Sinabi nila na ang kanilang guro na si Jesus at inaasahang tagapagligtas ay ipinako sa krus at namatay. At dahil dito sila ay halos mawalan na ng pag-asa. Nagdilim ang kanilang kapaligiran at tunay na naging marubdob ang kanilang dinaramdam na pangamba. Sumagot si Jesus sa kanila na hindi pa rin nila nakikilala. Sinabi niya, tila walang kabuluhan ang inyong pinag-uusapan. Parang sinasabi ni Jesus na ang kanilang mga agam-agam ay walang basihan at walang pinaghuhugutan na tama. Yun ang masaklap, mga kapatid. Dahil itong dalawang ito na sobrang pagkalumbay, sobrang disappointment sa pangyayari, ay nalukuban na ng pangamba na takpan
nabalutan ng pangamba ang mga puso at ang kanilang mga isipan at damdamin. At dahil dito, nagugulumihanan at hindi nila matanaw ang pag-asang dapat sana ay inihatid sa kanila ng balita nilang nabuhay na muli si Jesus. Sa mga sandaling yun ay nabalitaan na nila na buhay si Jesus. Pero nandun pa rin ang kanilang pangamba, ang kanilang disappointments. Hindi pa rin sila nabubuhayan ng loob. At dahil medyo palubog na yung araw, halos malapit na sila sa kanilang patutunguhan. Pagdating doon sa may malapit na sa tahanan nila, ay kinumbida nila si Jesus na tumuloy sa kanilang tahanan at doon na magpahinga sa magpalipas ng gabi. Dahil gumagabi na rin naman. Pinaunlakan naman sila ni Jesus. At nung naroon sila, naghanda ng hapunan at bago maghapunan, si Jesus mismo ang nanguna sa panalangin at pagpapira-piraso ng tinapay. At nang makita nila ang ginawa ni Jesus, ay doon lamang nila napagwari. Doon lamang nila na-realize na ang kausap nila at ang kasama nila ay walang iba kundi ang kanilang Panginoon na nabuhay. Hindi ba't malinaw ang paalalang ito, mga kapatid, na sa mga panahong tayo ay binabalutan ng pangamba at nasasapawan ng takot, disappointments ang ating mga puso at kaisipan, ay hindi natin nakikita. Halos mabulag tayo sa katotohanan sa ating harapan. Kung minsan, kasama na natin si Jesus pero hindi natin maramdaman, hindi natin ma-realize, hindi natin makita. Sapagkat ang puso natin at ang ating mga mata at isipan ay natatakpan at binabalot ng pangamba at kawalang pag-asa. Tayo kaya, mga kapatid, paano natin tinatanggap ang kasiyahang inihatid sa atin ang muling pagkabuhay? Dahil kung tayo ay nababalutan pa rin hanggang ngayon ng pangamba dahil dito sa banta ng virus na itong kinatatakutan natin, ang tingin natin kay Jesus ay parang isang pangkaraniwang dayuhan lamang. At kung ganyan ang ating pakiramdam, ang ginagawa natin ay parang mga walang kabuluhang seremonya lamang at mababaw na paniniwala. Walang kahulugan at walang layuning espiritual. Kaysa magkaroon, makapagbigay ito ng pag-asa habang ating nakakatagpo at nakakasama sa paglalakbay ang nabuhay nating Panginoon. Nagsasalita sa atin ngayon ang dalawang magkaibigan nito, si Cleopas at ang kanyang kasama, sa pamamagitan ng ating banal na kasulatan. Itong kanilang karanasan ng paglalakad at paglalakbay patungong Emmaus ay isang napakamaningning na karanasan at mapagbigay ligaya na karanasan hatid ng muling pagkabuhay. Sapagkat tanging
ang atin lamang pagkaunawa ng lubos sa kahulugan ng muling pagkabuhay ang makapagtataboy sa kadiliman at sa kawalang pag-asa na bumabalot sa ating katauhan at sa ating mga puso't isipan. Ang tangi nating kailangan, mga kapatid, ay ating ibukas ang mga nakapinid nating pintuan, ibukas ang ating mga puso at kaisipan upang papasukin si Kristo na nagtagumpay laban sa kamatayan, upang manatili at pumasok sa ating buhay at pagkatao. Hindi sapat na nabalitaan natin siya, nalaman natin siya yung buhay. Hindi sapat na tayo'y ceremonially nagdiriwang. Subalit hindi naman natin lubusang pinapapasok sa puso natin ang ating Panginoon at sa ating mga tahanan at kaisipan. Kaya ito'y hindi nagdudulot sa atin ng totoong saya at totoong pag-asa. Hindi natin mararamdaman at mauunawaan ang kahulugan ng muling pagkabuhay, maliban na ito ay maranasan, matikman ng ating mga tahanan. Kumakatok ang ating Panginoong Jesus na buhay sa ating mga pintuan, sa ating mga puso at kaisipan. At kung sino man ang magbubukas nito, siya ay papasok at kakain kasama natin upang pagsaluhan natin ang ligaya at pag-asang hatid ng kanyang muling pagkabuhay. Tayo'y manalangin. Diyos na tagapagbigay ng pag-asa, naway patuloy mo kaming pahintulutan na makaunawa at magbigay ng puwang sa iyo, sa aming tahanan, sa aming puso at sa aming isipan, upang lubusan naming matikman at maranasan ang ligaya at pag-asang hatid ng iyong muling pagkabuhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoong buhay, magpakailanman. Amen.